Okay, since dito kayo, and you stayed, I'll give you the link na of some of the drills which you can use and some of the items you can use in the near future. Okay, so since this is the last na scheduled final coaching, it might not be the last time that okay, will be assigned sa batch nyo. Pero rest assured, nang hindi ko na-deliver, plus more, it will be available sa videos. As what I've stated, yung mga assigned to 4-hour session, but since na loves ko ang one quest, and of course, for future purposes na din, I will forward the link of the videos ng diagnostic test, assessment collection, plus the previous lectures that I have, plus yung mga procedures, okay? From oxygenation, the fluids, tingnan mo yung i-deliver ko pa sa inyo, okay? Test taking strategies, na slides yan. You have your, yung mga post-test, example sa diagnostic test na to, okay? Ay, yung core concept discussion, gaya ng, di ba, tapos sa tayo sa diagnostics, hindi ko pwede siyang i-ratsyada ng mabilisan kasi yung hindi natin manamnam ang core concept kung saan tayo mahina at saan i-focus. That's why I have another slides on core concepts discussion plus kung saan siya hanapin doon sa pointers nyo. Okay, again, please plug your email addresses here para bago tayo matapos, makita ko ang email address ng umattend, forward ko itong notes na to. This is how it looks like, ang notes ng NCSBN. Okay, nakapunta pa dyan. Kailangan. Ito siya, oh. NCSBN lecture, if you can see in my screen. Tapos nakakategorize siya per client care categories, kung saan kami hina. Ang physiological adaptation, yan mga pinakamarami per system siya. When you say physiological adaptation under physiological integrity, di ba 4 yun? Basic care and comfort procedures, pharmacotherapeutical therapies, reduction of risk potential, and physiologic adaptation. So, lahat ng systems, oh. Okay? Yan. As more. Okay? Tapos, include ko sa CD at ano pong bonus na to? Kailangan. Curious na ako. Pinagdan ko ng friend ko eh. Ano ko pull up. Okay? So, meron ng mga this information after your final coaching, again forward, yung mga pointers, yung mga mnemonics, that will really assist you. Infectious disease manual ito. Okay? Mga bago. Medical emergency sa mga bago, i-forward ko sa inyo. POCT, i-forward ko yun sa inyo. So basically, ito pinaka-basics nyo. Para mapuno nyo lahat ng pointers nyo regarding your table of specifications sa test. Yung checklist yung gagamit nyo talaga yun. If you want to review intelligibly, and systematically, use this. Kaya ngayon, I am just emphasizing yung core concepts na i-discuss ko pa sa mga future videos ko. Example, ang focus ko ngayon is health promotion maintenance sa health teaching, diagnostics, health assessment tayo last time, screening, okay? Health education, communication, documentation, sa next na session na yon. Now, has lahat ng procedures sa physiologic integrity. Tandaan nyo, even though that this is the 6 to 12%, malaki din yun ha, 6 to 12%, ang diagnostics, hindi lang nandoon. Okay, so you have your procedures and diagnostics for all systems, bladder bowel elimination, circulation, okay, pain and comfort, nutritional status, ADLs mo. Lahat ng ADLs na procedures of daily living and nursing needs, pati na din may assessments din nandiyan tsaka diagnostics. Dito din, may diagnostics din dyan associated with drug-to-drug and drug-to-food interaction. But your specimen collection, diagnostics, and laboratory data, dito talagang focus niya. Maliban pa sa safe and effective care environment and health promotion maintenance, ito talaga siya. Ayan may diagnostic test. And this is one of the biggest bulk of exams. Okay? Nasa 11 to 13%. Okay? So, you have your diagnostic testing, laboratory data, blah, blah, blah. Ayan Pati na yung mga complications ng procedures, complications ng management of procedures,
So, ang focus din dito, diagnostics mo, diagnostics, halos lahat. Kahit sa last segment, physiology dictation, naakala mo ano siya, ang mga concepts nasa pathophysio, hindi. Balik niya, no, procedures pa rin yung diagnostics. Procedures. Di ba? And diagnostics pa rin yan, telemetry. Diagnostics pa rin yan dyan. So, a fraction of your effort and your stress needs to be focused on pathophysiology, psychopathology. You focus more of nursing intervention. Balik pa rin diagnostics, assessment, and interventions nyo. Okay? Ayan no, hanggang sa huli. Complications, diagnostics na complications, assessment pa rin yan. Okay? So nakita nyo, ayan puro diagnostics. That is why I have 7 video series on labs, diagnostics, and specimen collection. May extra pa for physical assessment and screening. Then for the fundamental concepts, we have another series. Isahin ko na lang ang series na yan na prepare ko na video for you guys at na slides is good for 3 days ata na 8 hours lecture. But don't worry, kasi I will forward the link. Okay? Gift ko na yan sa inyo for having a blessed year with One Quest. So you have to pull up the videos which will actually emphasize on procedures from oxygenation to fluids, nutrition. I'll just emphasize the concepts as we run through the details. Kagaya kanina, emphasize ko ang pinaka-hallmark lang talaga at pinaka nerve-wracking sa lahat ng concepts sa diagnostics, which is ECG. Okay? Expected ng mga CT scan, MRI, PET scan, cardiac catheterization, IVP, may list kayo. Okay? Now, aside from fundamental concepts and procedures, okay, yung mga IEC principles, okay, another series yan. Ang dami ko pa rin post-test. So what you will do is to follow through with the timetable that I provide after this segment. So you can start sa mga post-test na to na pinost ko sa inyo. I'll just forward the rationalization within the week. Pero ang iba na i-workout nyo, yung sa procedures and diagnostics, you can do that even after your final coaching na. Kasi hindi nyo pa naman test date. Use that plus the rest of the innovative tests I'll forward to you either in Google Forms or here, okay, PDF format or Word document. Kasi mahirap Google Forms, itong mga bow tie at saka mga highlight items. Kagaya nito, okay, sa paper and pencil na lang. Pero i-send ko muna sa inyo test version. Sa kanya na lang buksan ang answer key version with rationale. Okay, ang iba doon tinanggal naman talaga rationale para, okay, personal analysis mo. Kung hindi na babasahin, papasa niyo sa iba, ma-reprimand pa kami. Kaya bawal kasi ibigay ang rationale. We can just, share similar entities but not word for word na kaya i-change yung mga situation. Basically, the same ang essence niya. Okay, so, let's pull out the set which was supposed to be your pre-test. Yung sa Google Forms, nakita nyo lang dyan rationale nyo. Okay? So, basically, na-answeran nyo na sa labs and diagnostics. Dalawa na lang. Hindi, dalawa na lang. Basic care and comfort, okay, is the bulk of your nursing procedures. So, naging pre-test nito sa nursing procedures nyo. Basic care and comfort and reduction in risk potential. Basically, ano mga to? Ayan dyan sa pointers mo. Balikan natin na. You have basic care and comfort. Lahat ng mga procedures yan. Okay? Emphasis on performance on ADLs. Pati na diagnostics. Now, rest and sleep, pain and comfort, mobility, immobility. Now, the other end of the concepts of fundamentals mainly is diagnostics and complications na mga procedures na and cooperation. Andito lang lahat. Education, procedures, assessment, ulit lang din. Diagnostics, procedures, ayan o. So, andyan lang lahat sa video ko in segments. Sinegment ko siya ng oxygenation, fluids, di ba? Although, na-emphasize natin ang bulk ng mga therapies. Parenteral therapies, IVF, PPN and TPN, PCA, nilala ko ng enteral feeding, blood transfusion. So yun, bulk na yan ng lahat ng concept. Familiar ka na doon. So ito na lang mga procedures. Okay? So, it's impossible for me to finish even just one segment nito. I'll just emphasize your core guidelines. Again,
please provide me your email sa chat room natin doon. Yung dito sa Zoom kasi, baka mawala. Did you forward it? Ayan, sige. Kabiyahin ko na lang. Later, hindi ako mag-exit. Okay, so 4 na kayo. 3 lang kanina. Nagdumagdag. Anyway, thank you guys for staying. I'll make sure na since you are present tonight, kahit napagod kayo, I'll forward some tidbits of information. Pero kayo, nagtanong saan kung anong meron na mga kailangan ko naman ibigay sa iyo lang, sa inyo lahat, ma-forward yun. Ito lang SSBN. Plus, yung mga bullets na nanggaling sa mga instructors abroad, kaya mga deans ng colleges, madaya sila. Off the record. Kasi nga, binibigyan ng mga educators doon ng pointers talaga na kung nag-seminar kami, hindi sila nagbibigay ng mga list of medications. Nakalimutan nila na Pinoy din ng mga deans doon at mga heads ng boards. Kaya nagbibigay sila sa amin. Not written, oral. Kasi syempre matitrace yung mga lumalabas ng mga gamot. Sabi ko, unfair sila kasi they want to ensure na mas mataas pa rin ang passive percentage ng onshore trained nurses kaysa sa Filipino nurses. Kaya ang ginawa nila, you'll see that sa summary, bigay ko. Dati nakaseparate ang Philippines, ginrupo ba naman tayo sa China, sa India, sa Singapore, ng mga hindi, Indonesian, hindi English speaking, ginawa nila, dati, ano ba naman Southeast Asia, kahit na unfair. Kasi nakikita doon na kung gaano ka-successful ang academics in terms of allied healthcare profession sa Pilipinas at par na with the US, and considering na hindi naman, okay, kumpleto curriculum natin na inline talaga sa kung ano meron sa kanila. Pating laws, jurisprudence, di ba? Application ng social ethics and transcultural concept, mga updates and trends, kapag sa pharmacology, ang tagilid tayo, tanggap na natin talaga diet and nutrition. Given na yan eh. Hindi lang transcultural concept kasi nasa libro. Sa diet and nutrition, dapat mo alam mga slang terms sila for certain medications. Di ba? Even sa terminologies nyo, for example, substance abuse. Dapat alam nyo lahat ng mga slang terms ng certain abuse substances. Because ang layman, sasabihin niya sa ER, okay, she might be on crack, she might be on ice. So, isip mo, ice? Ano? Kapakapain mo lang, na PCP-LSD, may sinasabi sa paper acids or color paper or the canvas. So, paper acids, pala yung PCP-LSD, okay? Na hindi ko naintindihan kung bakit nagugustuhan nila yun na psychedelic that distorts your sensation and your integrity. Kung ano na nakita mo, humihinga daw ang dingding. Gustuhan mo ba yun? Di ba? Tapos nasusuka pa yung iba. So, now doon, you should know the common terms, established terms, and layman's term on how to explain certain things. Okay? Synonym, pangalan ng medical terms natin, kailangan medyo familiar tayo. Remember sa medication administration, yung abbreviations nyo. Isang browse lang, it will come back to you again. Diba? It's all coming back to you ang drama or, diba? Okay? Yung memory. Nakalimutan na pala. Kasi nga, sobrang dami binasa mo, hindi mo naman na-integrate, hindi mo naman simplify. Okay, now, so procedures from oxygenation, i-browse mo natin ang slides na nandun sa magiging video ko. Okay, so it will start with oxygenation. You will notice na, okay, skip ko yung iba, kasi nga, andyan naman definition of terms sa notes nyo. My special focus will be on the numbers in nursing and the things that you tend to disregard. Kagaya ng, pag tinanong, anong ideal na time for suctioning? 5 seconds lang. LLF, pag CPR, 5 seconds. Pag sinabi doon, not more than, syempre hindi na 5 seconds na sagot mo, yung pinaka-max mo doon, 10. Okay? Oo. We have the rule na parang hindi mag-agaw na oxygen ang pasyente, you have to suction, okay, but not continuously. Intermittently, while withdrawing the catheter on a rotating motion going out. But, may underlying principle yan dyan kung bakit na hindi ka tuloy-tuloy kahit nag-alarm ng high pressure alarm sa ventilator. Hindi mo pwedeng suction ng suction para hindi ka maingayan. Tanggalin mo yung alert, i-override mo, o tanggalin mo sa saksakan ng ventilator, nag-visit ka, ay alarm ng alarm. Now, ang suctioning, you have to hyperoxygenate before and after para hindi magaw ng oxygen, right?
Paano naman kung sineparate lang before and after? Hello? Sa textbook set up before and after discussion, yun na yan. Isipin nyo, okay? Kung after suctioning na lang, hypoxic na siya. So before, kasi before ka mag-suction next, di ba? In between each suctioning, na-ensure mo na may oxygen ng pasyente next ka. So between before and after as an answer choice, you have to suction before. Okay? You have to hypoxygenate before. Tapos, kung dalawa, di before and after. Another thing, kung nag-alarm pa rin, we have the rule 3 times 5 pass. Which means, you not suction more than 5 times, okay? More than 5 seconds, sorry, 3 times 5 pass. More than 3 times in one row, okay? Huwag kayong, pass ka na kaagad, kahit nag-alarm pa, okay? I'm not sure kung, anong ginagawa niyo sa wars pag, sorry, hindi ko na na-mute. Hindi na ako nakikita. Naka-on ang video ko. Unladylike ang aking pag-atching. So, dito, you have 3 times 5 pass, which means na-suction kayo. You have to make sure na at least 5 seconds lang siya. Di ba? Kung nag-apaw ka, the most is 10. May 15 pa nga na ibang libro. Dito nga may 10 dyan sa ibang textbook. This is different version. Yan ko ha. Meron yan dyan. Ayun o. Ay, Pastor Janice, pala yun. 10 seconds talaga siya. Nandito. Ayan o. Not more than 10 seconds, ideally. Ayan o, 15 seconds. So, okay? Do not suction more than 15 seconds. But doesn't mean acceptable yan. Ideal ang maximum, 10 seconds. Pero 5 seconds ang perfect. So, 5 seconds ng suction while rotating, going out. But, kung nakatatlong beses ka na suction, kahit na hyperoxygenate ka pa in between, pass ka na muna. Payangan mo na muna pasyente. Kasi may reflexes naman kayo na na-violate yan. Intermittent lang. Okay? At dapat, separate ang suction apparatus mo, suction cuff mo sa airways, kasi sterile siya sa airways. Endotracheal tube man or tracheostomy. Sa inyong nares or sa inyong mouth, clean technique lang yan. So, dalawa ang NSS mo na soaking. Dalawa ang forceps mo na meron kang bottle of alcohol or antiseptic. Dalawa. Isa clean, isang sterile. Nung nabaliktad mo, wala nang kwenta ng dalawa. Clean na lang yan. Okay? So, another thing sa airways, ano pang mga oxygenation tututukan natin? Endotracheal tube and tracheostomy. Maliban pa sa pinaka-importanting chest physiotherapy, CPT. Okay? Kailangan may turning, coughing, deep breathing, postural drainage, coughing exercise. Di ba? Depende yan sa gravity. So kung sa base, ang iyong secretion, upright ka, Trendelenburg or genopectoral. Pero pag pag nasa apex, upright, Fowler's. Kung sa right, sa left. Sa left, sa right. You consider and picture out. When I say picture out, imagine mo yung kaya anatomy physiology, tatlo dito, dalawa dito. So para mababa siya sa trachea, sa bronchus, papunta sa trachea, di ba? Against the direction of gravity. Para mag-pull siya ng gravity. So, na-picture out nyo. But, what are you going to memorize? The numbers in nursing. Kagaya ng, nandun sa notes ko sa numbers in nursing, sa summary, hindi ko na muna binigay kasi baka matempt kayo basahin yun. Hindi na basahin kung details nito. Hindi na mag-integrate. But if you study on a specific core concept on different format and platform, mas ma-integrate mo siya. So ngayon, basahin nyo muna itong shortcut, core concept, tapos sa SSBN na table of specs lang, na review, saka na ang mga mnemonics nyo, mga naka-table form. Okay, for example, sa distance ng inimakan sa puwet, 12 to 18 inches. Same principle, ng perilamp sa puwerta ni nanay for episiotomy healing, perilamp, 12 to 18 inches. Anong distansya mo sa iyong steam, pag-steam inhalation, 12 to 18 inches. Standard yan eh. Okay, another number, 40 to 42 degrees Celsius. Okay? Yan ang temperature na habulin mo sa lahat ng mga infusion mo sa katawan na kailangan core body temperature. Of course, 37.6 fever. Sa assessment ng temperature yan. But the core temperature na habulin mong enema solution, colostomy irrigation, peritoneal dialysis mo, at least malapit siya dyan, blood, TPN, enteral feeding, yan ang temperature. Kahit sa tenga, otic drops,
hindi siya dapat cold kasi magkaroon ka ng vertigo. Dapat ano, warm, para hindi ka mag-vertigo. Di ba? So, those are numbers in nursing, another core concept mo. So, basic human needs, isang core concept ang oxygenation, oxygen delivery equipment, suctioning, okay, tapping, coughing, just those are all concepts under pulmonary toilet. Isa, kaya ko share, pulmonary toilet is chest physiotherapy. Ito ang summary niya. Okay? Ayan, 3 times 5 pass. Yung sinasabi ko. Kung dito ilalagay. You want to take a screenshot of this? Go. Kasi sa notes nyo, medyo detailed. Ito ang summary niya. Isang tingin mo, alam mo na pag tumagal ka na ng 20 minutes, maximum na talaga 30. Pag tumagal ka ng 20 minutes, sa posture drainage, mahilo ng tao. So, alternate mo. Until may mamaya pa naman. Okay? So, these are concepts under chest physiotherapy, which will make your lungs healthier, which can help oxygen diffuse in and carbon dioxide excreted out. So, sa iyong respiration, may external, internal respiration, di ba? Now, you have to ensure also na nakakabit siya ng tama sa pulse ox mo. Okay? At kasama na din principle dyan ng suctioning, okay, steam inhalation, okay? And incentives spirometry, pinaka-commonly asked na peri-op nursing. Kasi nga it can prevent atelectasis. You also have to master your lung volumes. The amount of air inhaled and exhaled in normal quiet breathing is tidal volume. Pwede mo pang inhale after a normal breathing is respiratory reserve volume. Pwede mo pang exhale after a normal breathing, that's expiratory reserve volume. The total of all these three is your vital capacity. Pero there's a volume left in the lungs to prevent lung collapse na siya ang concentration ng CPAP machine and positive and expiratory pressure, the PEEP. So you have your residual volume. Kung di mag-collapse ang lungs. Therefore, the two of this, ERV and RV, are the ones, are the volumes used, apart ng RV actually, technical speaking, but RV and ERV is the one used for Heimlich maneuver. And it is the volume that protects us from collapse. Okay? Mag-scuba diving ka, dapat malakas yan. Para hindi mag-collapse ang lungs mo. Imagine mo, punuin mo yun ng salt water, what a painful death. Tapos ano pa, ang total ng lahat ng to, of course, is total lung capacity. Ito, total nito, is your forced residual capacity. Kasama na ang tidal volume mo. Kasi inhale ka, di ba? Next ka, tapos nag-blow ka. So, you have tidal volume, ERV, and part of RV. That's forced residual capacity. In other words, yan yung ina-assess kung may asthma ka, na may tubo na parang, kasi nakita ng carton sa loob ng tissue paper, na rolled tissue. Okay? Kasi laki lang yan. Pero you close your lips slightly on the mouthpiece, then blow forcibly. Yan yung forced residual capacity or your peak flow. Doon mo ma-assess kung lumalala ang constriction sa lungs during allergies or asthma, or nag-improve na siya sa breathing, deep breathing mo na exercise, and sa medication mo. Okay? So these are your lung volumes. What else? You need to assess accurately yung mga breathing patterns nyo. Alam mo dapat yung Biots. So ako yun, Biot. Biot's breathing, Kind-Stokes, Cosmos sa DKA. You have your paroxysmal nocturnal dyspnea. Alam mo dapat kung saan siya. Hindi lang yung takip niya, bradypnea, eupnea. Tapos orthopnea is inability to sleep in a reclining position, in a supine position, pag may cardiovascular problems or respiratory problems. Pero may orthopnea ka na, meron ka pa feeling of drowning during the night, na pagod ka, that's PND, paroxysmal nocturnal dyspnea. Okay? So that's a sign of an underlying disorder. Okay? So when you have COPD that's untreated, when your other organs push your diaphragm, magkaroon ka talaga ng PND. It's also present in CHF. Okay? So positioning is the key term there. You must position yourselves aligned. At nagawa ko din sa bahay kasi yung si tita, hindi siya aligned kasi ang mga bitches namin, gusto ko picturean to, yung mga bitches namin na may ingay ngayon, sila pa na una sa higaan. So ang ginagawa ni tita, nag-ano siya, contort. Kung ano na lang ang script, dahil nakahiga na una, mga hinayupak ng mga aso na to. And in fairness, hindi niya nadadaganan. Diba? Kasi nga loves na loves niya. Kaya kung minsan nga, nahirapan daw siya huminga. Paano hindi siya nahirapan huminga? Nasa boobs na banda yung aso. Tapos kung saan, bago ang unan, bago ang pillow, case.
Okay? Nakakapalit lang. Oh, doon talaga sila. Kahit kinakaskas-kaskas na puwet nila. Iyo. Okay lang sa mga kamukha ng Chihuahua kasi wala silang balahibo sa puwet. Yung dalawa naming ano, mukhang Shih Tzu ay. Okay? Buti na lang retrieval yung mga puwet nila. Okay, going back. Na dito, sa ating oxygenation, oxygen therapy is essential. Of course, boring na pag binasa pa lahat. But you might forget the fact na kailangan humidified siya. Kailangan no smoking sign pa rin. Oxygen supports combustion. So pag if the curtain caught fire, unahin mo muna ang pag-close ng oxygen tank or source of oxygen. Kasi kahit hindi naka-tank, okay, may inlet na outlet dyan, nakatubon sa mga hospital. Remember pag nag-earthquake na sa States, di ba? Hindi lang yung sa gas pipe, di ba nag-break ang mga gas pipes nila sa kalye? Pati yung sa hospital, okay, hindi na align ang tube. Kaya nga, mga construction ngayon ng mga bagong buildings ng John Hopkins, super floating foundation, the same contractor na contractor designer ng JP Morgan Chase sa lahat ng countries, ng countries in the globe. Yung architectural design na, okay, solar ka, okay, hindi ka magtipid sa ilaw mo kasi lahat ng panel solar, in the long run, makakatipid. Plus, smoke-free, okay, accident-free daw, accident pa rin. Pero at least kung maglilindol, nandun kayo sa loob ng cubicle, may pagkain ka sa loob, which can help you survive for 3 days. At saka pag rule ngayon sa disaster management, di ba ang part ng exam nyo sa safety, emphasis niyan, kung sa third floor ka going down sa basement, meron kang food and oxygen doon sa airtight na vault for 3 days. Okay? Although, the ones that are affected by tsunami, okay, nasa East Coast and sa West Coast lang. But all throughout the US at lahat naman ng SSPN, tinatanong pa rin to kasi this is actually based on disaster management and safety. So kung sa fourth floor ka, anong gagawin mo daw? Akyat ka. Di ba? Sa rooftop, kung may tsunami alert. Iba naman pag earthquake alert. Pag earthquake alert, di ba? Wait for the prompt. Pag wait for the prompt, sino magpa-prompt? In all buildings across America, may AI na mag-assist na, magsasabi na, okay, the building is stable, okay, if the building is stable, go back to your workstations. Gusto mo na tumakas, di ba? Or iba nag-nurse breakdown na, kasi pag floating foundation, explanation yan, mas ugahin kayo para hindi mag-break ang foundation. Kung kahit na ano lang, category 5 lang or Richter 5 lang, okay, sa Richter scale, di ba? Iuugahin niya yan na parang okay, intensity 8 or intensity 9. Kasi nga, in-exaggerate ni sarili niya kasi nga floating ang foundation para nag-move. Tapos na lindol, naglilindol pang building na floating foundation, but that's the safest buildings. Okay? Tapos ano na yan, lahat fire-free, earthquake-free, but not all hospitals are like that. Okay? Emphasize nila sa test. Kaya na kahit daw naka-earthquake free or fire-free, may there are certain areas that are not. Di ba? Ang priority ng electricity, pati ng mga resources during the time na may disasters, okay, pag nag-declare disasters during mga calamities, will be the special areas. Kaya kung maswerte mo pag special area ka, ER, ICU, may padagdagan ng tao mo, plus may resources kayo. Ang malas mo lang kung placement ng ICU nasa third floor. Tapos, okay, hurricane, tornado, di ba baba mo sa basement? Balik-balik ka. So, dito mo na magagamit ang from medical triage, isi-shift mo siya sa disaster management. Di ba? Ano unahin mo? Lahat, it has nothing to do with the oxygenation. Kaya automatic mag-close na yun pag electronic lahat. Pero unahin mo muna ambulatory patient. Green muna. Di ba? Hindi, ang mga stable muna. Out of area. Kung sino pa rin tumulong. Di ba? Ang ibang mga tamad, lumayas. Para mahinsa na kayo. Bitbitin mo na lang ang mga critically ill kasama ng semi-critical. Okay? Yellow tagging tapos last ang black, ang red. And last na syempre ang black. Okay? During disasters pala, emphasis on disaster management or you have your triage during calamities. Ang mali natin, we always think na mauna ang green. Di ba? Of course, mauna ang green, walking wounded. Susunod ang red. Mali.
Unahin ang gain ang nakakalakad maglakad. Utusan mo sila. Patay na ba yan? Siguraduhin mo muna. Kung ako, check out na. Siguraduhin patay ang patay bago ka mag-proceed sa red. Kasi, okay, magsayang ka lang ng panahon kung binabalik-balikan mo siya na black tagging na siya. May least capacity to survive. Putol na dalawang paa niya. Anong ginagawa? Have you watched Pearl Harbor? Nilagyan nila sa lipstick cross. Meaning, bastos no? Emperor morphine. Di ba kayo binumbard ng ano ang Pearl Harbor noon? Mga nurses ang nag-assist, di ba? Wala silang petal pen ginamit na lipstick nila, mga malalandi. Naman tayo, mga nurses, mawala na lahat. Hindi ba? Mawala penlight mo. Mawala na ba scissors mo? Mawala na stigmo mo or tongue depressor mo. Ba mga nurses, nawala ng cologne at lipstick. Pinakita yan doon. So lipstick ginamit nila to triage. Nilagyan nila sa noo ng tao kung kailangan nila pain relief, morphine. Yung mga mamamatay na dignified pain-free death. Di ba? Iba cross na lang. Na alam mo na cross na kailangan niya baptism or black tagging. So siguro doon yung mga black na black, tapos proceed kasi sa red. Para hindi sila balakan, na-segregate nila sila. Either na-isolate nila sila or naiwanan na lang dyan. Then red tagging, huli ang yellow. Mga nag-iinarte. Diba? Yellow tagging, ka gusto mong mag-red? Sige, kulit ka pa. Wow. Kulada ng nurse. Okay? Pero mga green, tinasahan mo to, natatawag ng reinforcement out of area or tutulong sa'yo. That's disaster management. Pero sa hospital triage, nauna talaga ang red tagging. Those with oxygenation needs. Diba? Or fluid needs, red. Yellow, then green, then DOA. Okay? And mga black tagging. Okay, going back. Dapat walang mga things that can generate static electricity kagaya ng wool clothing. Okay? And kapag mamis tent, kagaya ng tent, di ba? Sa bata, daw nung pinaka-ideal na delivery equipment. You have your, not face mask, but face tent ang tawag doon. So, wow, mist tent. Parang siyang face mask, pero mas malawak at may vent dito sa baba. Para sa mga bata. Kasi masasuffocate, so they will feel suffocated pag mask. Therefore, claustrophobic. Na ano yung responsibility mo sa mask? Kailangan i-prime nyo muna. I-prime nyo muna bago mo ikabit. Kasi masasuffocate ka. Plus, okay, hindi ka bababa sa 5 liters per minute. Kasi pag mababa sa 5, carbon dioxide, i-inhale mo na. Di ba? Ma-inhale mo na sininga mo dyan. The highest in terms of oxygen delivery equipment is the non-rebreather mask. Highest. Pero bawal ang FiO2 or flow rate of oxygen na mataas pa saan? Sa 3 liters. Acceptable ang 4. Pinaka-worst na to. Pero 2 to 3 lang. Why? Kung pataasan mo ang FiO2 or oxygen saturation, it will depress the drive to breathe ng brain sa medulla oblongata. Kala mo tamang-tama na, uy, pure oxygen. Sa mga bata na premature, nabubulag sila for life. That is what we call retrolental fibroplasia. So nothing that is good for some is good forever and for all. Di ba? Walang bagay sa mundo na sobra-sobra. Yung sa biblical yan, only God is more than enough. That there's nothing in creation that is good in excess. So tamang-tama lang. Pag kulang, mali din naman. Di ba? So everything is in balance, homeostasis. There's a balance kapag katrabaho, there's a balance sa pag-aliw-aliw. Puro kaliw-aliw lahat, ano na lang yun. Kaya after the lecture na to, mag-aliw-aliw ako by hook or by crook. Okay? Naiingit na nga ako kasi, ano tawag dito? Okay? Alam lahat ng mga tao sa bahay, busy sa kakalaro online. Hindi ako mahilig sa online games. Yung mga kriminal, yung nahaliw sila na, you know that. I'm at a loss for words. Yung mga version, you are actually the criminal, tapos you accumulate points by killing someone. Mga bystanders, yun lang ang sagasaan mo. Doon mo lang daw ma-vent out ang mga feelings of aggression mo. But sometimes, people, okay, like mga socially deranged, sociopath and psychopath, anak nila ganun, no? And nagkaroon na ng moral dilemma. Kasi nga, okay lang nandun doon lang yun. Only adolescents needs to or can be permitted to have that game. Kasi you can separate fantasy from fact. Not every adolescent can do that as well. Di ba? Tapos elementary, preschooler pa lang, pinalaro mo na nun na yung role is sindikato ka. Tapos pinasabog sa ospital lahat ng mga oxygen tank. Di ba? Tinanggalan mo pa ng
oxygen na pasyente, tapos tawa ka pa sinagasaan mong innocent. I don't get the game. And nevertheless, hindi siya na-ban, kaya malakas talaga siya siguro. Okay. Dito. The highest oxygen concentrations delivered by the non-rebreather mask. Kung mag-COPD ka, di ba? Anong appropriate? Cannula, 2 to 3 liters. Pero, ideal ang Venturi mask. Okay. Venturi mask, pero low flow. Okay. Nag-contest ang isang cum laude ng isang school kasi nagturo doon. Okay. Tahimik lang, hindi na alam. Okay. RNND na pulmonologist. To, mga bida-bida kasi hindi ko i-mention ng school ha. Kasi confidential, Riverside. Kasi akala ko, actually, I want to really apologize sa dean nila, pero hindi ko na nagawa. Kasi narinig ba naman ng staff na offend siya kasi graduate lang siya ng school na yon. Hindi ko na i-mention. Kaya feeling nila, talino talaga nila, mga ganun. Lahat na lang, dinidiman nila, bakit mali siya dito, bakit sabi ko, oh my God, you don't base your answers on the internet. Kasi ang gusto daw nila, bakit daw, ganito sinabi ng isang lecturer, ganito sinabi, depende sa situation. Sabi ko, we are actually calibrated. Tapos tatanungin namin isang lecturer, iba naman pala interpretation nila. Kaya standard lang palagi. Di ba? Palagi lang tanong, mga trivial. Sabi ko, sige, trivial lang alam nyo. Pero pag tinanong mo na sila, test nila, no, tinest ko na sila, they were humbled daw. Kaya, alam kong hindi, favorite nila ako nung nag-lecture kasi kaya relax-relax ako sa kanila kasi alam ko ng capacity nila, hindi ko na sila binombard. Pero nung after ng test na kasi mangot sila lahat, kasi ang ikanila mga cum laude, 60 out of 100. Reklamo sa previous lecturer kasi daw, ang mga tinuro, hindi naman lumabas. Ang mga lumabas, hindi tinuro. Ako talaga literal, spoon feed ko sila. Okay? Now, sabi ko, masyado ata kayo na hyperoxygenate na masyado ni overestimate sarili nyo. Okay? Akala ko walang tao sa likod. Nandun pala yung kanilang team leader. Sabi ko, ano matalino? Kung matalino yan, nandun sa West yan, nandun sa UP yan. Di ba? Hindi na pumasa sa mga state universities kaya nandito yan. No offense. Di ba offensive naman talaga? Kasi in-offend nila mga lecturers. It's not me. It's my collectors. Di ba? Alam mo naman kung anong effort ng mga collectors mo dyan, mabuti kung balahura. Hindi lang na nagustuhan kasi bumagsak sila. Sabi ko, you don't use your defense mechanism sa ganyan na ibabadmouth mo nyo at saka ibabagsak nyo sa evaluation. Sabi ko, magpapa-evaluate ako sa inyo kasi I won't return here. Sabi ko, pero mabuti naman prangka ako sa kanila kasi Ilonggas, alam nilang, sabi ko, tingnan nyo lang sa evaluation. My mother is from Siquijor and my father is from Capiz. May mga 100 ako doon kahit minura ko sila. Hindi naman, basta Ilongga kasi ganun. Pero, okay, now, too much of everything is not good. Kaya ganun din sa diet and nutrition. In-emphasize doon, HDL. Di ba? Tuna belly. Okay, balance ng sugar. But too much of everything is not good. May hyper, may hypostate. Ganun din sa oxygenation. So, kailangan pag may COPD, Venturi mask na low flow. Kung Venturi mask ka nga at high flow, na umapaw ka sa 4 liters per minute, it will depress your drive to breathe. So, remember, sensory afferent neurons, motor afferent neurons, at tatandaan nyo, kahit procedure to, may background ka dapat, okay, you entertain sa utak mo, pag procedure, ano bang basis ng troubleshooting ito? Dapat lahat collaborative, calibrated, di ba? Yung lahat ng neurons na fire kasi analytical lang item, may isang word lang dyan na hindi na nakita, okay, mali lang sagot nyo. Okay? Iba kasi pag sinabing least effective, the worst, okay? The least favorable. Naghanap ka ng pinakapangit na choice, lahat naman pangit. Hindi sila bibigay ng very obvious. Di ba? As simple as, how will you ascertain jaundice, pallor, or cyanosis in a black skin client? Hindi na ginamit ang African American. Talagang literal, black skin, dark skin. Okay, as dark as the nightshade. Ganun. So meaning, yung mga itim talaga na hindi itim na, okay, interracial, ang nanay niya, hindi ganun. Yung from Kenya, talagang maitim, hindi mo na sila makikita, okay? Hindi mo makikita ang skin color na namumutla sila, okay, flush sila, ashen color, gray, hindi. So, ang conjunctiva is an obvious choice for pallor, pero hindi siya good choice for cyanosis, for ashen color, for jaundice. Huli na yan na mag-yellow ang buong mata.
pronounced na yun. Pero initially, makikita mo siya sa palat o sa buccal mucosa. So the answer there is, okay, ask the patient to open the mouth and use a tongue depressor, base it on the color of the palate or the buccal mucosa. So yun yung pakangahin mo. So this is a transcultural concept, which is actually adjusting based on the mentioned situation. Okay, so depende ang flow rate ng venturi mask dito. Bottom line, dito lang sa oxygenation, okay, no static electricity, nothing that can generate static electricity and support combustion needs to be there. Oxygen supports combustion. Kung may choice ka na close tank, close outlet, yun ang una. Kasi yun yung pinaka-visible eh. Saka mo i-rescue ang patient. Kung ang pasyente talaga, okay, burn na siya or malayo sa'yo, okay, rescue yourself na lang. Okay, rescue the patient in the immediate vicinity of the fire. Yun. Pero kung may time ka pa, natanggal mo ng pasyente, okay, at okay, nasa choice mo ang fire alarm, okay, you have your principle na raise, rescue, kung kailangan i-rescue. Then, RC ng first, hindi na siya raise, RACE, babalik ka rin mo na RC na alarm, rescue, confine, extinguish. Okay, pag applicable. So, ganun yon. Now, in cases of disasters, calamities, or emergencies, basahin mo sa previous situation or sa kung case study siya, sa situation talaga na main, sa, di ba 1 out of 6, 2 out of 6, sunod-sunod yan, ang 6 na segments ng 18 questions sa case study. Bibigyan ka una ng chart, basahin mo lahat doon, katamarin ka kasi may, para sa credit card, yung minasang fine print, pera lang yun, ito yung buhay niya at buhay mo. So, binigyan ka ng chart, makapal yan, okay, you're not wasting your time. Binigay yung makapal na mga details, ang nurse's notes, doctor's order sheet, you have your laboratory data, meron pa dang mga medication sheet, lahat, pati mga results ng diagnostics mo, basahin mo lahat, pati mga details. You compare, kung may previous hour sa present hour, laanan mo lahat ng pati TPR sheet. Kasi ang tanong sa 4th and sa 5th, until sa 6th na segment, yung tungkol doon sa iniwalong hindi mo nabasa. Okay? Tsaka ma-realize mo na, shit, mali ako sa 1 and 2. Okay lang. Kasi pataas na pataas ng segment, padami ng padami ang okay, chances mo na maka-reach ng jackpot. Okay? Now, dito, pag tinanong kayo ng idea sa mga bata na may laryngotracheal bronchitis or cru, you have your epiglottitis, okay, LTB, cru, and mga laryngitis, lahat, humidified oxygen, warm mist, di ba? Open the shower, kaya hindi na, bakit open ang shower? Kailangan nyo ng mist. Kasi nga, mga Inday at Nunoy, in all temperate areas, I don't know kung bakit sa California, ganun din i-expect nila. Kasi majority, sa lahat ng households sa United States at sa Canada, the ones that involved in NCSBN, lahat ng areas nagsisnow. So automatic, ang kanilang aircon, may heater, reverse heater yan. Ang kanilang automobile, ganun din. Pati na ang tires ng kotse nila, for safety, meron kang chain for snow. Ang kanilang mga shower, dapat may cold mode, at saka may heater. So hindi na heater yan. So during warm weather, cold. Pero ang bata kasi, nagkaroon ng laryngotracheal bronchitis, ang tanong sa exam, kaya i-humidify. Kung wala kang humidifier, okay, wala kang nebulizer, walang humidifier, kailangan talaga i-open mo lang ang faucet, and okay, i-close mong curtain daw, and ask the child to breathe deeply. Kasi may mist na yan. It turned almost a hottest na mode, or hottest na number sa dial. Automatic. Huwag mong isipin, do not picture it out based on our setup. Kaya as simple as hygiene, okay, sa procedures nyo, I have a segment here na hindi ko talaga alam kung paano ituro na hindi boring. Nung nakita ko ng material at na-recall ko, no, students will not read you on this. Pero sa lecture ko, hindi ko rin mapakasya sa isang oras yung hygiene, safety, wound care, yung mga bed making lang, perineal care. Diba kasi hindi na tayo ideal? Kaya nakalimutan na natin idea kung gaano, kung ilang cotton balls na gagamitin para naglinis ng pet. Sa atin na lang, tabo na lang, wala ng cotton balls, di ba? Modification nun sa sa washcloth. Di ba? First side of the washcloth, isang swipe. Anong swipe? Front to back, UTI ang pasyente, from the Escherichia coli sa perineum,
Alam natin yan, tayo personally, di ba? Lahat tayo pag tumihi tayo girls, di ba? Tayo pa ba tatlo, basang-basa ka, back to front. Kung minsan nga, yung ganun lang, pat lang, di ba? Lahat ng principles na natutunan natin sa textbook, we really don't practice it to the letter. Okay, kung ano pa nga mali, yung kami naging nagawa natin. That's why, this entry-level test nyo asks you the ideal setup so that kahit na balahura ka man sa duties mo in your country of origin, at least expected na NCLEX license ka, you know the ideal. You should practice the ideal in the ideal setup. Okay? Na dito, ang 10th, bawal ang bata na may cellphone sa loob. Okay, bakit? Ito generate static electricity, bawal nga woolen clothing. Okay? Woolen blanket kasi it can generate static electricity, sunog ang bata sa loob. Humidified yung oxygen, nakatuck in ang iyong tent. Hindi bawal tumakas. Ano pa? Change the clothing of the child every 4 hours or 3 hours. Kasi magsusok yan. Waterproof lahat ng gamit, pati na toys. Diba? So ano pwede mong gamitin na to? Yung planggana, kaserola. Kasi waterproof daw eh. Tapos bawal ang mga electric toys, okay? Electric train, yung Game Boy, bawal sa loob ng tent. Kasi humidified siya. It will support combustion. Okay? So that's it. The safest is actually nasal cannula. From nasal cannula nyo, dapat nilubricate nyo daw end. Tapos, okay, humidify ng oxygen. Kasi oxygen is a dry air. Okay? Now, ito mga tsura niya, in the NCLEX, you're made to choose or to identify sa graphic presentation or illustration. Okay? Lalagay lang nila ang picture or illustration. You have to match it with the percentage or with the description. Worth, ilalagay nila ang equipment, okay? I-identify mo kung ano doon ang importante for this procedure. Diba? Ang mahirap na sa OR, yung set, okay, click mo kung anong included sa X-lap set, sa ganito operation, i-click mo doon. Kung trigger happy ka, right when it's wrong. Diba? So, hindi mo alam kung sometimes kung ilan ang maximum points mo doon. It's a good thing kung nakalagay na ang 4 out of 10, choose 4 out of 10, may guide ka. Okay? Pero the innovative items is actually graded and heart stopper siya noon. Ngayon, it is an avenue for you to improve your scores sa computer adaptive test. Kasi nga, mag-harbor ka ng maraming points doon. Okay? Hindi na siya lahat right points. Strong or all or nothing. Ang 0 or 1, 7 items, sobra kulang ang chinek mo. Mali ka na. Di ba sa lista lang? It's a good thing that the NCSB leaders are Asians. Specifically, Pinoy. Di ba? Ang mga Pinoy, hindi katulad ng mga Indiano na prone, talaga statistics-based, numbers-based. Ang Pilipino talaga yan. Okay? More of discussion. Kaya nag-iba ngayon ang NCSBN. Mas mahirap for the other Asian countries. Kasi analytical siya, common sense. At saka yun yung difference natin sa kultura natin. We are not black and white. Okay, we always adapt and adjust. Yun nga lang, ma-waste tayo. Kaya kung iisipin natin, kung anong ideal sa setup natin, mali na. For example, sa setup natin itong incentive spirometry. In the hospital setup, 3 balls yan. Pero pinamimigay sa DOH, 1 ball lang ata. Okay? At 3 ball. The last ball is colored red. Ito ang iangat mo. At least 2 to 6 seconds and 3 to 5 times, at least yan per hour. That is incentive spirometry. Pero kailangan na-reach ng accordion na to or ng ball ang indicator mo. That's the marker. The volume marker. May isa pang marker dyan. Okay? If you go too fast, dinaya mo, gumanyan ka lang, o aakyat dito sa ang indicator. Meaning, dapat gitna lang dyan sa glue. Kung sobra or kulang, mali ang technique mo, ulit ka. So kulang goal sa'yo ng coach mo, coach, ng therapist mo, ng respiratory therapist or ng nurse therapist mo, is kailangan volume mo 1,000 ml. Pagkatapos, dapat elevatable for 3 seconds at least. Okay, do that 10 times kasi you can do that 3 to 5 times until 10 times per hour, pag waking hours. Wala kang magagawa. Ulit ka ng ulit. Hanggang sa mapilitan ka na talaga na i-expand ang lungs mo kahit masakit, kung may hiwa ka sa tiyan, kung meron kang debilitating condition, napipilitan ka talaga na ma-expand ang lungs and prevent atelectasis. Because it's only you
that can help you stretch your lungs. Okay? Medications cannot assist you with that. Any other procedure cannot assist you with that. Okay? So yan yung kailangan na organ na kailangan integrated at saka motivate mong tao to comply because oxygenation is one of the most important need in the body. Pwede ka walang fluids for 24 hours. Food, 40 days. 28 hours by record. 40 days ang food. Pero oxygen, 10 minutes lang. Super dead ka na. Okay? So that's your priority. Anything that needs oxygen, initially, the heart also needs blood and oxygen, the brain, and the lungs itself. So priority mo siya. Okay? Now, chest physiotherapy, oxygen delivery equipment, you have your incentive spirometry, and pulmonary function tests, plus artificial airways. Oxygenation ay discuss sa lahat ng procedures because the rest will be there in your video. Actually, may oxygenation ako ng summary doon. Okay? Kaya pinahaba ko nandito kasi summarize na doon. Now, here, these are the principles that you have and organize mo ha. Pag peak flow, kasi mini-measure ang lung volumes, kailangan may volume ka sa lung. So, ano mauna? Inhale bago ka mag-blow. Kung incentive spirometry, kasi tinutuluan ka mag-inhale ng tama, so dapat anong maunan sa step? Exhale, syempre. So, logic states na ma-organize mo siya. Okay? Kagaya ng bakit hindi ka assess vital signs first? Ito nga, nalaman mo nga na may complication na to o nandyan o may complication. How will you know na may complication na kailangan-refer? Because nag-assess ka ng vital signs, hindi lang sinabi, masama pakiramdam ko. Doc, masama pakiramdam niya. Ano vitals? Kunin ko ha. Tamad o tanga lang yan. Kaya kahit anong nangyari, kahit itim na kulay niya, maliban ako nasusunog na talaga siya. Anong unahin? Vitals. And may dagdag ngayon. Dati, vital signs, temperature, BP, RR, and heart rate. Ngayon, pati na oxygen sat. Okay? Oxygen saturation. Saka na EBGs. Level of consciousness, AVPO. Alert ba siya? Response to verbal stimuli. Response to pain or unconscious, AVPO. Pain is the fifth vital sign. Alam niyo yan. Paano ni-assess itong vital sign na to that can also assess kung may oxygen ng utak, ang heart at ng lungs. Di ba? OPQRST, remember that? Onset, provocation, radiation, severity, time. May kulang ang aking alphabet, Q, quality. Okay, onset or origin, quality, provocation, radiation, severity, and time. Yun yung sequence mo. Pero pag nag-assess ka ng LOC or level of orientation sa hospital setup or na-discuss siya man, ma'am, okay ka lang? O, kita ka. Mamura ka ng pasyente. O, dahil ko, naputol dalawang pa ako. Kailang, putulin ko pa. Tanga ka lang sa mga tanong mo. Sa ER, tanongin mo na namatay ang dalawang anak. Okay ka lang, ma'am. Hindi nasuntok ka. Diba? No-telecom ko minsan, pag mahalata talaga pag hindi ka empathetic, kung tinatamad ka, bad mood ka, kung ano-ano lang matanong mo, may health card na dyan, nakapirma ka na, o naka-down ka na doon, sinong pasyente? Hayop. Pang-apat na tanong ang chief complaint, nauna muna ang kung ano-ano pa. So dito, mauna muna ang chief complaint, pag unresponsive, assess, una EBC, right? Pero, careful. Hindi pala airway ang sagot yan sa tanong. Kasi, situations sa disasters. So remember naman ang unang principle ko, DRS, assess for danger, the scene is safe, wala ang sumaksak, wala ang dyan ang bumaril, kahiro-hiro ka, Jimenez, boom, ikaw din, gaga, bida-bida. Di ba? Assess for danger, next assess for the response. Dito ka na mag-assess ng EBC. Di ba? Then assess for, okay, someone who can send help or shout for help. Sa bata, CPR first for 1 full minute for 5 cycles. Tapos nakakamag, okay, send ng help, secure ng help. Sa adult, okay, sa adult, shout first. Sa bata, CPR first. Yan ang difference. Principle ka rin. Assess for danger, assess for response, assess, send for help, then open airway breathing circulation, and the AED as early as possible. Automated emergency defibrillation. Okay? AED ang mauna at any time after you have assessed danger and assessed for the response. So, di ba? The scene is safe. The patient is unresponsive. Kasi pag hindi dumilat ang mata, sa AVPO, sa AVPO, ano ang iyong guidelines doon? Alert pa siya, verbal stimuli. Pag hindi nag-response sa mata, ang mata, nag-pain response ka na, yung sir, dilat ang mata, negative na dito.
di dumilat, diretso ka na dun sa U. Kahit hindi mo na nga assess ang pain, diretso ka na sa U, unconscious. Okay? Pag lower than 60 ang heart rate ng adult, CPR ka. Okay? RR lower than 12, respiratory. Okay? Resuscitation. Okay, pero kung wala kang pakit-pakit mask at in-entertain mo ang infection, kailangan mag-compression ka lang. Compression, 30 lang. Okay, near sa 30 is to 2. And you assess LLF ulit every 5 cycles or 2 minutes. Di ba? Hahabulin mo at least 60 sa adult or 80 sa adult, at least 80 to 100 sa child, at least more than 100 sa bata. Di ba? Principle mo sa table, sa CPR. Okay, so assess for danger, assess for response, tapos assess for, assess for help. Now, kahit anong mga procedures, applicable din yung mga prioritization. Ano na yan? Example, dito tayo sa oxygenation. Ayun. At saka, yeah, sa oxygenation, for example, ang concept is kailangan ng tao ng intubation kasi may respiratory distress syndrome. Ano mauna? Di ba? Assess mo na lang ang physical sign, assess for pain, hindi na siya makapag-respond, assess for autosat, di ba? Autosaturation and level of consciousness. Ano ina-assess? TPPP, time, place, person, purpose. Alam mo ba sa kung nangyayari to? Ano nangyayari sa'yo? Anong oras na? Huli mo, anong pangalan mo? Okay? Okay. Paano kita matutulungan? Yun lang. Di ba? Pagpasok sa pasyente, ano na? Baklang-bakla, no? Ano na? General, how can I help you? Di ba? Sino ang pwedeng nakapunta dito para sumama sa'yo? Pero pag nakita mong abuse, another concept sa assessment, okay? Sa nursing care, sa foundations, when you entertain abuse, rape trauma syndrome, wife syndrome, elder abuse, child abuse, yung lahat ng yan, pati na mauling, may medical legal implication, ang dinala sa DOA may murder, think always of medical legal implication. Gloves ka, isolate everything, preserve evidence. Kung andyan abuser, father man, nanay man, in-abuse ang bata, isolate the parents. That's why in the ER, madami kaya show of force. Kung kailangan mo siya restrain, because the patient poses harm to self and others, restrain mo siya. And you just have to justify. Kaya nga, may na-ready ka na dapat na Thorazine cocktailed with Benadryl as potent as the Black Mamba, mas potent pa. Black Mamba, 10 seconds, iyon. Okay? Mas matindi. Okay? Plus, capable ka dapat na idikit sa dingding through a stool or whatever na kahit ikaw mag-i-inject. Okay, kailangan immobilize mo sila, criminal man sila. Okay? Baka i-hostage ka pa. Nagawala man sila because of dementia or, okay, they pose harm to the patient or to others. Yung mga abuser, itatakas ng pasyente, i-coerce nila. So, you isolate them. Okay? Lalo pag minor. Okay? Now, think always of that. Now, balik tayo dito. Konti na lang. Okay? I'll call it a day. I know that it's 1 hour past the scheduled time. Sa identical tube enterostomy, tandaan yung sterile technique. Hindi natin change ang inner canula or rinse at change ang dressing every 8 hours na dapat. Every 8 hours dapat change ang position from one side of the face to the other. Na-discharge na, nasa ataul na si Lola ng bungi, ng ganyan. Di ba? Ikaw na postmortem care, doon ka lang na konsensya na nangiwi na si Lola. Di ba kasi nga, hindi nyo change. Kaya ang cuff niya, dinideflate mo yan. Hindi niya dinideflate mo every 8 hours. May time ka ba? Wala. Sige, justify mo na lang. Ang overworked, understaffed, underpaid na nurse, hindi mo na kaya. You just prioritize, di ba? Yung mga nangailangan talaga. Wala kita ka din chat-chat. Now, dito, kinocompress mo to. Kasi kung inflated ang cuff dito, naka-anchor siya sa mucous membranes ng airways. Okay? Ganon din dito, dapat naka-inflate. Dito mo malalaman. But you have to deflate that cuff every 8 hours and change the position every 8 hours. Do the dressing sa tracheostomy every 8 hours. At pre-cut gauze ang ginagamit. Di ba? Ang hibla will enter pag kayo nag-cut. Ang cuff ni-deflate. At ang inner cannula, nilinisan. Sterile. Okay, dapat ang procedure. So, you have your sterile NSS, hydrogen peroxide, and vinegar. Nilagyan mo na vinegar dyan, na hindi fully rinse. Maanghang. Di ba? So, kung pinakurat pag ginamit mo, tinorture ang pasyente. Vinegar can actually, kung ang blood, kay mag-evaporate at magkakaroon ng cellular classic activity, di ba? Mag-degrade siya, ma-simplify siya, hanggang sa
mag-ano siya, ang molecular property niya, mas-simplify in simplest atom component, blood for hydrogen peroxide. Dito naman sa mga phlegm natin, sa mga discharges, kasi nebulizer, vinegar ang ginamit namin. Tato puti. Oo, white vinegar. Apple cider, social ka ha. Para sa fungus, apple cider, social. Mga apple cider. Tapos ini-rinse mo completely bago mo, na sterile water na bago mo ibalik dyan. Bago ka mag-cut ng old tie at kakabitin ng panibagong tie, you need to tie a new tie first. Or may isang nurse na naghahawak dyan para hindi mag-dislodge pag umubo siya. Okay? So yan sa airways. Keep it sterile. Everything sterile. Now, what else? Aside from your tubes here, you also have your three-way bottle system. Ang tatandaan nyo dyan, sa dinami-dami ito, nandun sa notes nyo, di ba? Nakasummarize na yan. I'll just give it a thoracentesis, a reason, nagkasuality ng fluid sa pleural space. You have your visceral and parietal pleura ng lungs. Malalaman sa loob kasi may x-ray. Pero, pinakabit sa three bottle system. Okay, ito siya ang summary. Now, haba-haba ng explanation nito, oh. Tinan mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ano lang sa 23 pages na yon? Ano ang core concept mo sa mekano lahat? Picture it out. Para saan ba tinusok ang pasyente dyan? Para ma-remove ang air, pneumothorax, hydrothorax, fluid, pus pyothorax, blood hemothorax. Ang hemothorax pyothorax, mabigat ang blood and fluids sa baba, usual incision. Pero pag pneumothorax air, sa taas, usual incision, upright. Nevertheless, okay, pag tinusok dyan, dapat mayroon ka sa bedside na vaselinized gauze para pag natanggal yan sa skin ng pasyente, prevent positive pressure from collapsing the lungs. So, kabit mo ang vaselinized gauze. Or a dressing 10 to 3 sides. Bakit tatlong sides lang? Para pag inhale siya, outside air cannot go in, nag-stopper siya. Pag nag-exhale siya, ang excess air sa lungs will go out. Rule of physics. Di ba? So, 10 to 3 sides or 8 to 3 sides only. Or else, vaselinized gauze. But may gloves ka. Siyempre, pag sinabing natanggal, anong una ang gagawin mo? Ikaw makain ka pa ng kwek-kwek mo. Hindi mo nagkamay-kamay ka pa doon. Or nilolipop mo kasi ang yung co-nurse or ang resident on duty, yuck. Pilasyo, yuck. As in Y-U-M, yuck. Okay, now, kung saan pa nanggaling kamay mo, so gloves ka, sterile gloves, okay, ask the patient to bear down. Okay, Valsalva siya, para hindi magkaroon ng embolism. Takpan mo ang insertion site, whether it's a central line or yung mga thoracotomy na to, basta may insertion ng mga tubes ka na dislodge sa pasyente, ha? Doon ka mag-manage. Pero kung ang dislodgement dito sa three-way bottle mo sa baba, which is always lower, walang kink, dito ka i-clamp mo dito muna para hindi magkaroon ng positive pressure. Saka mo i-assess using the other clamp. Saan ba ang leak? Sa drainage bottle ba? Sa water seal? Or sa suction? So, kabit ito sa wall suction. Pag naka-suction, or pag umuubo ang pasyente, that's the only time that the water seal na 2 cm lang will have bubbling. Hindi tama sa kanyang continuous bubbling or spontaneous bubbling. Intermittent bubbling lang, occasional bubbling lang. Ang normal sa water seal is na fluctuate with the patient's breathing. Di ba? Pag hindi na siya nagka-tidaling, o tidaling is also fluctuating, up and down movement is also the same. Maiba-iba yan sa test nyo. So dapat you have to picture it out that it means the same thing. So kung wala ng movement sa water seal bottle, that means that the lung has expanded. The lung has expanded, tapos 1 day pa lang, hindi naman yan kaya consistent. So assess, baka may leak or may obstruction. So you milk it without doctor's order, bawal. You can only milk from proximal to distal para isang position, para isang direction lang, up, down, proximal to distal, para hindi babalik ang secretions niya. Pag nag-milk ka, kinaklamp mo muna dito. Plus the other one, yan yung magtatakbo o ganun. Para walang pressure na babalik sa pasyente. So saan ang may continuous bubbling? Sa suction chamber. Pero hindi tama ang vigorous or mga adjective that indicates that it is actually more than usual na bubbling. Okay? Mga tremulous. Vigorous bubbling. Bawal. Bubbling lang continuous. Dito intermittent lang bubbling. Tidaling ang normal. So kung bababa pa daw sa 2 cm at hindi nagdidip ang isang tube dito, walang seal na nangyayari. Add water lang na sterile. Okay? Pero dito, may suction dapat na intermittent nandito, occasional dito, continuous man, kailangan naka 20 cm ang water dito. Pag half-filled na dito, empty mo na. Huwag mo aangatay na mag-backflow pa yan dyan sa kadugyutan mo. Kung may leak, magbabling yan dyan, assess for the leak.
Anong nasa bedside? Crucifix. Ano nasa bedside? Dalawang clamps. Vaselinized gloves. Ano pa? Extra bottle with sterile water. Okay? So that's it. Chest tube. Yun lang pa ulit-ulit doon. Pag natanggal, o pag tatanggalin na, as the patient to breathe down and they're down, yun lang. So maintain strict sterility. So that's all to it. Masagutan mo na lahat ng mga questions dyan about chest tube. And the last, mechanical ventilation. Last na. So mechanical ventilation, may mga modes yan dyan. May mga different delivery. Ang tatandaan natin, assist control or automatic control pag wala siyang breathing. Pag may spontaneous breathing, synchronized. Okay? So A is ala na siya. Continuous. Pag S, okay, may pwede pa siya. So, SIMV, synchronous. Marami pang modes yan. May control, may assist control, may support control. Pero yan yung tatandaan nyo dyan. Basahin nyo lang to. Again, emphasis on the alarm. May alarm. Kaya itong mga modes ha, may mga settings pa rin yan. Ayan mga settings mo. Your alarm, okay, has two major types. High pressure and low pressure alarm. Pag low pressure at tamad ka, carry lang. Huwag mo lang bangunan ng pasyente, huwag mo lang isaksyon. Pero pag high pressure alarm, may kailangan kang gagawin dyan. O nandiyan yan sa notes nyo, summary na to. Ano ang reason for low pressure alarm? Leak or disconnection. So connect mo lang. May leak, assess mo kung saan ang leak. Refer mo sa respiratory therapist. Pero pag high pressure alarm, imagine mo na, okay, hindi siya makapag-push, lalo pag automated control. Okay, pag synchronized naman, na yun kasi sinisynchronize sa breathing ng pasyente. Now, pag high pressure alarm, the patient is sick, so SCK ang mnemonics natin, and PB. Okay? Ano ang causes ng high pressure alarm? May pneumonia. Or the reason for the three-way drainage system, pneumothorax, hydrothorax, pleural effusion, binabite ng pasyente, okay? Biting, and block, obstruction. Okay? Next, you have secretions. Kaya kailangan mo suction. Okay, you have cough and kink. So, these are the reasons that you have to intervene pag high pressure alarm. Ito naman ang pag low pressure alarm. So, that's it for mechanical ventilation. Kailangan mo malaman mo lang volumes. So, sa oxygenation, let's recap. Ano mga procedures na kailangan nyo ibasahin? CPT, chest therapy, ang dami niyan. Okay, pati na concept of oxygenation and oxygen delivery. What else? Pulmonary function tests and other respiratory tests. You have your peak flow and nebulization, inhalation. Okay, postural drainage, coughing, deep breathing, suctioning kasama sa CPT. Aside from suctioning, you have your artificial airways and you have your oxygen delivery equipment, endotracheal tube, and tracheostomy. Ano pa? Incentive spirometry. Your thoracentesis, okay? And your three vital system and mechanical ventilation. Okay? So, yan lang, oxygenation lang. We have a lot of concepts regarding this, the procedures and the complications. Okay? So, read through on that. One down, okay? 13 more to go. The next that you will be focusing on your own will be fluids. Next is nutrition. Next is urinary elimination, catheterization doon, and dialysis, and bowel elimination, colostomy, ileostomy, enema, suppository, etc., etc. Okay? So, okay, you still have 12 hours to go on your end. Tapos may mga iba pa akong doon, mga techniques and strategies. Imagine mo mga techniques and strategies na to. Okay, this can really help you. And mga pointers and updates, plus updates and trends sa seminar. Ito highlight. Okay? Okay, padalhan ko kayo mga soft version ng mga nakakatulong sa iyo as early as now since you're present. Okay, and okay, ang dami pa. Tingnan mo. Meron pa akong, di ba, procedures, 13 topics pa. Plus, okay, techniques and strategies. Okay, meron pa tayong rationalization nito. Okay? So what I'll do is to forward right now sa chat room, abangan nyo na lang ang rationalization nitong diagnostic test na to. Okay? Kasi hindi natin mabasahin. Okay? Malamang, may sobra kayo kulang dyan. At may explanation naman underneath. Okay? So, for the rest of the digital online sessions recorded, pre-recorded online yun ng mga ang una doon, I will be advising you on what the pretest is and the link. Kunin yung pretest. Tapos ang post-test nyo ganito, naka-paper and pencil. Okay? So the pretest is usually through Google Forms at ang post-test is
okay, attached sa inyong link ng video. Okay? So I'll give you the order of the topics na kailangan nyo pull out. Okay? At I mean, pwede nyo pa i-pull up na ang mga natapos ko na. Okay, thank you guys. And just make sure that you'll make yourself available even 1 hour a day for your review. Instead of scheduling your prioritizing your schedules, try to do it the other way. Okay? So, God bless everyone. Hope to see you next time na nagse-celebrate na kayo at na nasa Facebook na kayo na take 1. Okay? I'll forward a lot of updates in the near future. Thank you and good night. Thank you, sir. Thank you po. Welcome.